Okay mga brothers on the wheels, nandito pa rin tayo sa Mitsukushi, Olongapo. Located po yan sa 2742 Rizal Avenue East, Bahak-Bahak, Olongapo City. Para tignan pa rin ang kanilang mga mabibentang motorsiklo. Pero this time, ito pa rin yung continuation ng ating underbone bike serye. This time, sisilipin naman natin sa Mitsukushi ang mabenta nilang underbone. Yan nga po yung SYM Bonus 110. By the way mga brothers, baka nakukompuse kayo. Si Mitsukushi po, tatlong brand po ang hawak nila pagdating dito sa motorsiklo o dito sa Philippine market. Meron po silang SYM, which is matagal na po nila yung hawak, and also Euromotor at saka Kiway Motorcycle. Ayan po. So baka malito kayo. So tatlong brand po yan hawak nila. So sa SYM po, Taiwan brand, yung Euromotor at saka Kiway Motor, China naman po. So wala namang kaso yan. Alright? So ngayon, babalik tayo. Ito ang ating iikutan. Ang kilalang budget underbone ng SYM. Yan po ang Bonus 110. Alright. So si Bonus mga brothers, matagal na yan nandito no? So way back pa ng mga, I think 2009 pa ata o mas matagal pa. Ngayon, tagal ko na nakikita yung Bonus. Nasa Manila pa ako, no? So, kaya ito tumagal. Siyempre, ibig sabihin, mabenta siya. Ayan. So, bago natin yan tuluyang ikutan at tuluyan nating mag-walk around tayo sa motor na ito, shoutouts muna sa ating mga sponsor. Yan po ang Serpy Motorcycle from Lazada. Kung naghanap po kayo ng motorcycle parts and gear, bisitahin niyo po ang kanilang shop. Make sure lang po meron kayong Lazada apps kung gumagamit kayo ng inyong mga cellphone. At ang ating pinakabagong sponsor, yan po ang Wengshio Moto Clothing. Yan. So, bisitahin nyo rin po ang kanilang shop. Nandiyan na rin po ang link ng kanilang website dyan sa description ng video. COD naman yan mga brothers. So, wag na natin patagalin. Like, banatan mo na. Okay. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Okay mga brothers, body design. So itong body design na to, ito yung traditional na underbone bike hub, no mga brothers, which is inspired pa rin doon sa legendary Honda Wave ng Honda. Yan. So makikita nyo naman So wala tayong masyadong babasihan dito talaga pagdating sa mga edges. Yung upuan, okay yung haba. Gustong gusto ko. Tama yung haba, tsaka meron siyang konting lapad. Mamaya check natin yung seat cover na nilagay dyan. And also, over the year, nakita ko yung sticker naman ng Bonus 110. Nag-i-improve naman, nagbabago-bago yung design. So, meron silang black doon, pero repossess yan And then, meron din sila ditong parang lumang model na rin ng Bonus. Pero ito, I think, ito yung pinaka-latest. Ito yung nag-iisang brand nyo dito. So, by the way, may stock pa rito ng Bonus, mga brothers, sa Mitsukushi, Olongapo. Kung taga dito po kayo o taga dito kayo sa Zambales, pwede nyo pong bisitahin ang kanilang shop dito sa Olongapo para makita itong unit in person. So, mabalik tayo mga brothers. Ayan, makikita nyo naman. So, by the way, this is a gloss black finish na may sticker po o may decals ng orange and white letters. Makikita nyo may Bonus 110 New Stylish. Yan po ang nakalagay dito sa gilid. And then meron pa rito yung sticker na SYM sa gilid. And also meron ditong emblem ng SYM sa harap. Mostly trademark naman ng SYM yan Tapos meron ditong Bonus 110. So by the way, itong motor na ito is a carburetor type po na Euro 3 compliance pa. Okay, so wala namang problema yon. Kahit carburetor yan mga brothers, matipid pa rin yan, and also mas mababang maintenance niyan, and also pagka ito nailusog mo sa baha, madali lang i-repair kumpara sa mga fuel injected na motorsiklo. Okay, so ngayon
inspeksyonin na natin ng malapitan para makita natin dito kung ano na ba yung mga nabago dito sa bonus 110 ng SYM. So mga brothers, sa harapan muna ang unahin natin. So ito, napansin ko mga brothers, ito na bago na to. Hindi ito dati to eh. So nagkaroon na ng konting improvements pagdating sa mga shape o edges ng cowling ng headlight ng bonus 110. So may sticker dito na Euro 3 Certified Clean Emission. Yan daw yon. And then yung headlight niya mga brothers, makapal naman yung salamin. Ayan, kinakatok ko. May supot pa nga dahil bago. And then meron siyang bulb type na H4 type. So pwede mo naman i-upgrade ng LED yan kung maselang ka, pero ito malakas to. Then in turn signal light niya mismong nandito na sa cowling na headlight na bulb type din. Yung pagka-finish dito ng gloss black maganda rin naman, and also yung housing o pinaka-cowling ng headlight masasabi nating may kunat at the same time meron din siyang rupok. Okay? So pagdating naman dito sa baba, ganun din yung pairings na makikita natin o mararamdaman natin habang kinakatok natin itong pinakakaha ng bonus 110. Meron siyang rupok at kunat, pero at the same time makikita nyo naman malambot nag-a-absorb ng impact. Ayan. So yung pinaka parang palikpik niya rito all the way rito hanggang sa baba ng makina. So ito naman talaga yung trademark ng mga traditional na underbone. Yan yung sticker, wala po yan sa pinaka top coat ng pairings. Pwede siyang matanggal, and then may logo rito ng SYM at saka dito. So pagdating dito sa front fender, ayan, ang ganda pagkaka-finish ng black niya mga brothers. Masasabi ko parang metallic black. Yan parang may glitters eh. May kunat siya Ayan mga brothers, makikita nyo naman na tumitiklop yung pairings At the same time, may konting rupok. Tsaka maganda yung pagkaka-fender niya rito sa harapan Nabalutan halmos yung tinidor at tsaka dito sa bandang likuran ng front fender hindi basta-basta mapuputikan yung head ng ating makina So hindi ka na bibili ng extension ng front fender mo. Yung gulong, Kenda na po ang brand nito na may size na 2.25 dito sa harapan na 17 inches na rim. So rayos type pa po ito, kaya we expect na ito ay isang tube type na gulong. And also makikita na rin dito yung disc brake. Ayan, malaki yung caliper nyo. So tama lang naman yung dimension dito ng disc brake, which is good thing front disc brake na siya. Yung telescopic niya okay din. May cover pa pala ito So yung pinaka telescopic nandito pa sa pinaka loob. So okay naman din. So tama lang naman, di naman ganung kanipis Tsaka yung pinaka telescopic niya pala parang iba, parang pang scooter mga brothers. Ayan Ayan naman ang style niya. Hindi siya yung isang diretsong ganon. So pagdating dito para siyang T-pose So yan, ganyan ang style ng pinaka telescopic niya. Okay, pagdating dito sa gilid mga brothers, makikita na natin yung pairings niya. Ayan, okay naman. Yung mga tornilyo na ginamit is screw type na may pintura. Ito stainless na. Ito may pintura, ito stainless na. So iba-iba So pero okay lang naman 'yon At least hindi basta-basta kakalawangin. Ayun yung mga plastic, okay naman yung fender. Tsaka yung pagkaka-assemble dito ng SYM, ganun pa rin naman maganda Hindi naman nadugyot. Ayan makikita naman natin na lapat naman na maayos yung mga pairings niya. So yung kulay ng makina is black po yan. At the same time dito galvanized na siya, wala na siyang kulay. Okay, so ito yung tapakan ng pinaka-preno. Okay lang naman din tapakan kahit di pa na-adjust. Ito yung classic approach dito na SYM pagdating sa footrest, hindi po yan natitiklop. And malambot naman yung pinaka-rubber niya Hindi siya pa-curve straight lang siya. Okay lang naman Dali lang naman sa paa. Ito yung pinaka kickstart niya, good thing meron pang rubber para hindi basta-basta madudulas ang ating paa pag sinipa natin at hindi tayo maaksidente. Lagayan ng langis pag mag-change oil tayo. Alright. So lipat pa tayo dito. Dito makikita natin mga brothers na yung sticker ng bonus nakahalo dito sa orange niya na decals. And then may 110 new stylish. Ayan. Tapos may plastic pa rito So nagko-cover dito sa pinaka parang mga pyesa pa doon sa loob. So yung swing arm niya, gloss black, tama lang naman yung mahaba, hindi maiksi, hindi mahaba. And then yung muffler niya, matte finish ito, hindi po flat finish. And then napansin ko, wala siyang muffler guard. Pero parang kinapalan nila yung pinakabalot dito ng muffler. Siguro para hindi ganun kainit kung sakaling madikit ang ating hita natin dito. So pero syempre ingat na lang para sa ating rider at saka sa back ride para hindi tayo matusino. Alright? So dito makikita natin mga brothers yung shock niya
Hindi po ito adjustable, non-adjustable po na dual shock ito mga brothers. And also yung pinaka mechanical drum brake niya. Okay din naman yung hub, may kulay itim na no. Is kakaiba. Mostly kasi nakikita ko silver yan. Ito maganda yung hub niya, initim na ng SYM. At the same time yung gulong po na ginamit dito sa likod o yung size niya is 2.50 by 17. Kenda rin po ang brand. And also this is a tube type. So lipat na tayo dito sa likod na bahagi. Okay, dito makikita natin yung malaking taillights sa likurang bahagi nitong Bonus 110 na valve type. And also, sa housing ng taillight, nandito na rin yung turn signal lights ng motor dito sa likod. Valve type po yan, parehas po yan. And also, yung ilaw niya is, ayun, may separate na ilaw pa rito na valve type para sa plaka. Ayan, so tama lang naman yung fender dito, no. May shape siya konti. Tsaka ayun, naka-extend nga, no. So hindi basta-basta mapuputigan ng yung taillight ng ating motorsiklo, and also yung backride natin hindi magagalit sa atin na ba't ganun yung tail Galit na tawag ka. rear fender natin, no. And also kung ma-approve yung malaking plaka, tama lang naman, makikerry niya pa rin hanggang dito yan. Okay, so yun lang, masagwa talaga. Kaya sana wag ma-approve. Okay, lipat tayo dito mga brothers. Makikita na natin dito yung kanyang rear sprocket na meron pong teeth na 38 po na teeth. And also yung kadena niya po meron po na size na 428, no, katulad din sa Biferman, which is good thing kasi mostly pagka mga ganitong underbone cab tawag dito maliliit na kadena na yung ginagamit nila, no? Pero ito naka 428 na siya. And also dito, ito rin yung tapakan ng ating back ride, classic approach, pero okay naman i-engage at itiklop-tiklop. Yung chain cover niya, okay din naman yung lambot, may absorption sa impact. So hindi basta-basta mababali, kahit ganyan-ganyanin mo. Yung tornilyo na ginamit, may pintura na rin, so hindi basta-basta kakalawangin. Yung front sprocket niya mga brothers, we don't know kung anong size niya kasi nga may takip, hindi naman natin pwedeng pabaklas yan. No, so sa mga, kaya nga tayo lagi nahingi ng tulong sa mga user dyan ng Bonus 110, ano yung stock na front sprocket niyan. Maglalaro lang yan ng mga 13-14 sigurado ako mga brothers. Ayan. Okay, so ito pa yung piece ng shock dito sa kabilang side na adjustable po yan na color red ang kanyang spring. Okay, so ito rin yung pairings dito. Ganda rin. Gloss finish na may approach na orange at saka yung letterings ng bonus dito is puti. 110 new stylish. Ayan. Ito yung susian kung magpapagasolina ka na o kung bubuksan mo ang iyong upuan. So mamaya check natin yan. So dito muna tayo sa ilalim mga brothers. So dito makikita na natin yung left side na bahagi ng makina na which is gloss black din ang pagkaka-finish niya. So itong pinaka-kambyuhan niya is stainless na rin ang pagkaka-finish, which is good thing hindi galvanized, so hindi basta-basta kakapitan ng kalawang kahit mag-edges. Okay naman, quality naman. And also yung tapakan, ito ang sinasabi ko, yung tapakan niya hindi siya naka-curve, flat lang siya, pero makapal naman yung rubber, tsaka malambot. So yung side stand kinakamay ko, madali lang din naman i-engage. Ayan. Tapos yung pairings din dito, okay din, no? May kunat siya, kaya gumagalaw siya ngayon. Tsaka kita mo na rito yung carburetor type. Tsaka kita mo na rito yung karburador ng motor. Tsaka ito yung patayan ng gas, ng pinaka gas tank mo o yung tinatawag nating fuel tank. So fuel cock. So dito ka mag-on and off, and also maglalagay ka sa reserve. Okay, so tapos na natin siyang ikutan mga brothers. Ngayon naman check na natin yung seat height, seat cover, ilalim ng upuan, and also itong manibela niya. Okay mga brothers, dito sa seat niya, masasabi ko na mahaba yung seat niya, so kasya nga dito 3, pero wag niyong gagawin yon, may kaso po yon, overloading. Pero masasabi natin both sa rider at saka sa back ride niya is conveniente, kahit malapad o mataba pa yung aangkas. And also yung seat cover na ginamit dito, classic approach na naman ito. Ito yung parang mga seat covers sa upholstery, lalo na sa mga owner type jeep. Okay lang naman, may tahi dito, at the same time makapal. So mamaya check na lang natin kung meron siyang dulas o wala pag inupuan natin. Pero ngayon buksan muna natin yung kanyang seats. Ayan, so dito sa seats, makapansin natin nakakaiba rin yung approach dito ng Bonus 110 ng SYM, na nandito yung compartment, na yung compartment niya is almost, makikita nyo naman yung dangkal ko, hindi naman kalakihan, okay lang naman, makakapaglagay ka pa rin ng mga kahit papano ng tools, kapote siguro siksik na siksik niya, at saka mga documents, yun na lang. And also wala naman tong edge guard dito.
So yan, no? So ingat na lang tayo, huwag na lang tayo maglagay dito ng mga importanteng bagay kasi baka madaling mabasa. And then nandito yung pinakatangke niya. Ito yung bukasan ng tangke. Okay naman, ganda rin ng pinakatangkap ha. Madali naman buksan at madaling isara. Ito yung sensor ng gas mo papunta doon sa gauge panel. Ito yung sabitan ng helmet, which is good thing. Bakal siya mga brother. Ayan, no? Hindi kagaya na nakikita natin mga plastic nakakaganito lang. Ito bakal. Talagang safe na safe yung helmet mo. Wag lang guntingin yung strap. Yung dali yon. Okay? Tapos nandito pa yung grab bar niya. So grab bar niya mga brothers, plastic lang inilagay dito ng SYM. Ayan, no, kinakapa ako. The same time may pagka-rubberize siya, no. So madaling kapitan o madaling hawakan, no. So and then allen bolts na rin yung nilagay dito, pero dito bolt type pa. Ayan, pero okay lang naman. So ngayon, check na natin kung paano siya mag-side stand. So ngayon mga brothers, makikita natin yung tindig ng bonus 110 ng SYM pagka naka-engage ang kanyang side stand. So tama lang yung higa at tama lang yung kanyang tindig. So napansin ko lang dito, hindi ganun kapasok yung side stand niya. So I think pag ito binili nyo to, maybe ito lang unit na to So papagrinder nyo yung ganit dito para pumasok pa yung side stand kasi dapat hanggang dito yan, no? Kita nyo may space dito, so hindi ganun kalapat. So ito alanganin matumba yung motor natin. Sana sa unit lang na ito yung pinaka factory defect nya. So kung sakaling mabili nyo ito mga taga dito sa Olongapo, pag grinder nyo itong pinaka stopper dito para pumasok, mura lang naman yung 20 o kung may grinder kayo sa bahay kaya nyo nang gawin yan. So ngayon masasabi natin yung side stand nya kailangan pang pumasok dito, pero above all okay yung side stand setup nya, no? So pagka ito yung nakuha yung unit dito sa Olongapo, pag-grinder nyo agad para maiwasan na bumagsak ang ating motor pagka naka-side stand. Okay? So ngayon, upuan na natin yung motor para makita natin yung kanyang seat height o maramdaman natin. Yan. So nandito ako sa unang bahagi ng motor mga brothers at ang pinaka-height ko po is 5'4" kasama ang aking boots. Masasabi ko po na lapat ang aking dalawang paa, kaliwat kanan yan. No, so very friendly user po ng seat height ng bonus 110 ng SYM. Walang problema sa mga Pilipino rider. Okay? So lalo na pag may angkas ako, lalo itong bababa. No? So sa mga 5'5", sa mga 5'5", 5'5", na tuloy. Sa mga 5'5" dyan pababa ang height na kinapospalad nga katulad ko, wag kayong mabahala. No? Pagka binili nyo po itong unit na ito, siguradong magagamay nyo dahil mababa lang po ang seat height at tataas ang inyong riding confidence dahil mababa lang po talaga. Okay? So ngayon, i-check natin yung seat cover. Sa seat cover mga brothers, nakamaong po ako ngayon, masasabi ko namang makapit. At saka yung upuan niya, may tamang lapad at saka may tamang kipot lang naman. So yan. So hindi ako basta-basta nadudulas. Yung suspension niya okay din, no? Malambot naman yung unahan, maganda yung laro. Sa likod, ganun din, no? Ayun, ako pala mag-isa pero nagre-response na ng smooth ang shock niya both sa harap at likod o yung suspension niya. And also yung handlebar setup nito, tama lang naman yung taas. Since mababa na yung upuan, so tataas naman yung handlebar. So hindi naman mababa, upright pa rin yung riding position ko dito. At the same time, malaki rin yung turn ng kanyang handlebar. So hindi tayo kakapusin sa mga liko o sa pagmamanubra, lalo na sa mga parkingan o sa mga makikipot na looban. Okay. Dito naman sa cockpit ng motorsiklo o dito sa bonus 110 mga brothers, makikita na kagad natin yung analog panel niya, do. Dito yan sa gitna. Okay, so meron kang speed meter na 120 and also trip meter mo, kilometers per hour, of course, Asian standard. Nandito yung high beam, kita ba? Ito yung left, nandito banda sa taas yung right, saka left side na yan. And tapos may gear indicator dito, 1, 2, 3, 4, this is a 4 speed and meron siyang neutral dito. Ito yung gauge ng iyong fuel, no? So makikita mo dyan kung empty ka pa or full tank. So yun na naman, kung ano yung mga basic o essential sa ating indicators na kailangan. May logo rito ng SYM. Ayan. So dito sa kaliwang bahagi, yung handle grips niya, malambot naman yung nilagay, no? And also may lapad, no? May space pa rito ng almost 1 inch para sa mga malalaking kamay dyan. And also yung ginamit dito na N-bar is bakal na. So good thing, no? Kahit pa paano, budget na underbone bike, bakal na yung N-bar niya, no? Sa iba kasi plastic pa yan. Meron pa siyang choke, di ba? Saan ka pa? Busina mo, left tsaka right, low beam and high beams. Lagayan po ng side mirror mga brothers. And then ito yung bukasan ng ilaw, on and off. Electronic switch, electronic starting, o yung electronic buttons niya. Ito yung throttle, okay din naman.
So wala siyang brake lever dito sa kaliwa o pinaka-clutch lever since ito po ay semi-automatic na motorsiklo. Okay? Na rotary po ang cambio, which is mean dagdag bawas. So ito yung brake lever sa unahan. Okay naman engage, tumutunog, which is good dahil hydraulic yan. Ayan. So mga brothers, nakaikot na tayo dito sa bonus 110 ng SYM. So matagal na itong motorsiklo nito mga brothers. I think maraming magko-comment dito sa walk around natin ito kung ano yung masasabi nila sa motor na ito, no? Sana mag-comment kayo mga bonus 110 user dyan, no? Kailangan namin ng tulong nyo. Help me! Since hindi naman natin napapatakbo ang motor tuwing nagwo-walk around tayo. Ano ba yung mga na-experience nyo mga brothers sa mga user dyan, no? Ano ba yung mga typical na papalitan o upgrades na mga aftermarket parts pagka bumili kayo ng ganitong motorsiklo, no? Para at least matulungan natin yung mga kukuha natin mga brother on the wheels na ganitong klase ng motor. Alright, so wag muna kayo mawawala mga brothers. Papakita ko muna ang ating mga sponsor kung sakaling may mga kailangan kayo pagdating sa motorcycle parts, motorcycle gear, or t-shirt na pang motorsiklo. Alright. Alright. Bye. Have a great time.